controlled naman ng conditions dito. Alam mo, nasa greenhouse tayo, tapos ang tubig naman tuloy-tuloy. Actually, walang pinipiling panahon yan. Ang nagiging base lang dyan ay kung ano demand ng market. Year-round ang pagtatanim dito. Kasi meron tayong deep irrigation dito. Kaya walang summer dito as far as the talong is concerned. Kaya year-round ang aming harvest, year-round din ang pagtatanim. Every 2-3 days, nag-aani ng talong. Yung bell pepper, kung may buyer, tsaka may kailangan na. Kaya medyo hindi specific ang time. At least napipredict namin ang mga buyers. No? Alam nila na after 2-3 days, magdi-deliver kami. Pagkatapos yung mga workers, alam nila yung schedule na pagtatrabaho nila, which is on daily basis. Nagtatrabaho sila. Yun lang ang benefit nun. So, yan ang talagang unang-unang binabantayan, no? Yung quality. Kaya masusi ang pag-aaral. Magaling ang aming agriculturist dito na talagang nababantayan niya na ma-maintain ang quality. At saka may mga reject kami din dito Pagka hindi maganda masyado, rejected na. Pero ngayon medyo maganda na lahat. Konting-konti na lang kung sakasakali ang reject. Halos iwas na kami sa manual. Merong mga deep irrigation dito na yung pinanggagalingan ng tubig, nandun na yung mga gamot, yung mga fertilizer, pesticide, para tuloy-tuloy na ang paggawa noon. At saka regulated, hindi nalulunod ang halaman at hindi naman kinukulang ang tubig. Yun lang ang ibig sabihin ng deep irrigation. Sari-sari, umaabot kami ng Batangas, sa Rizal, sa Divisoria, sa mga palengke. May mga farms din na kumukuha sa amin. Ang iba nga ay nagpupunta na rin dito para bumili. Talagang ang babasihan mo rin yung market mo Alam naman ng mga market kung ano yung klase A, tsaka class B, tsaka class C. Kaya maski sa talong namin, may mga klase A din kami. Pero mas maganda kita mo pag ang produkto mo klase A kaysa doon sa may class B. Mas alam din nila yon. But as far as we're concerned, we try to our best to produce the best quality ng product, agricultural product. Before you start your farm, dapat i-consider mo rin kung gaano kalaki ang mapoproduce mo at saka gaano kalaki ang market mo. Pangalawa, titingnan nyo rin kung may mga potential buyers for the kind of product that you want. And dapat tingnan nyo rin ang quality na dapat maging standard ninyo. Otherwise, if you below market standard, mawawalan ka rin ng market. At pangalawa dyan, kailangan sipag at saka dedication. Tapos masasabi natin na sensitive to market demands. Yan ang pinaka-importante. Pagkatapos noon, ang maganda dyan ay talagang konting sipag. At saka as much as possible, reduce your cost. Otherwise, it's very hard to compete. Because kahit na paano, siyempre, kailangan natin kumita. Pagka ang cost of production mo ay napakataas, baka naman hindi masagot ng market, tataas din halaga. Yun lang. At saka kailangan tuloy-tuloy ang pag-aaral. And of course, in our case, we relied heavily on our agriculturists. Dahil yung technical people, napaka-importante. At kung maaari yung mga workers nyo, honest at saka masisipag.